Bago ang lahat, tulungan niyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating live at itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. As always, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na. Kasi kung mag-subscribe ka, ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong mga live at meron tayong breaking news. Okay? At at the same time, kung mag-subscribe kayo, updated kayo lagi sa mga maiinit na balita na ating re-reactionan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Sabay-sabay sa mga bago pa lang. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ito yung nagtre-trending talaga eh. Itong usapin patungkol dito sa bicameral report na marami pong mga blank documents pero pinirmahan nila. Okay? Ano ba ang tunay na nangyari dito? Kanina, nagpa-ambush interview itong si Bongbong Marcos. Yung presidente ninyo ba? Presidente ninyo. Wala na naman sa hulog ang kanyang mga pinagsasabi. Okay? Sinabi niya doon, nung tinanong siya, Duterte is lying. Duterte is lying raw. Sabi ko, paano nagsisinungaling si Tatay Digong? Nakabase lang po si Tatay Digong sa binigay ng congressman ng 3rd District ng Davao na si si Ungab ba yun? Ungab? Congressman Ungab. Binigay. At yun ang nakita nila sa bicameral report. Itong si Bersamin, far out. Ang kanyang ipinagtanggol, yung GAA nila ni Bongbong Marcos. Totoo ba? Bongbong Marcos, ano ba talaga? Nanood ka ba sa programa ni Tatay Digong? Pinakikinggan mo ba yung mga detalye doon sa kanilang programa? Hindi po. Hindi nga GAA. Sabi nga ni Congressman Ungab, wala. Ang pinag-usapan doon ay patungkol po dito sa bicameral report nga na pinirmahan na ang dami pong mga blank documents. Kayo, tanggol kayo ng tanggol sa GAA. Kung hindi ka nang manahimik na lang kayo. Alam nyo, ang sinisita ni Tatay Digong, yung mga kongresista, hindi kayo. Di ba? Hindi kayo ang sinisita niya. Ang kinukwestiyon ni Tatay Digong, yung bicameral report ng Congress. Tapos yun, maraming mga, anong tawag doon? Mga blank documents, pinirmahan ni Grace po, ni Zinaldico, sino pa yung mga pumirma doon. Sa kanila yun ibibigay ng presidente ng Pilipinas. Pero itong dalawa, si Bersamin at si Bongbong Marcos, nagkautal-utal. Paliwanag. Sila yung nagpapaliwanag sa posibleng may malos doon sa Kongreso. Naku po. Ano ba yan, Mr. President? Dapat tumahimik na lang kayo. Hayaan nyo ang Kongreso ang mag-explain. Di ba? So, ito po, panoorin po natin kasi po, ang GAA po ang kanilang argument dito. Palusot pa kasi no? Bicam report nga ang nakalagay doon na may pirma na ng mga kongreso pero ang dami pong mga dapat i-question doon sa blank documents. Okay ipapakita natin. Play! Nagsisinungaling siya. Yan ang buwelta ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga aligasyon nito sa... Nagsisinungaling siya. Ayan ang sabi ni Bongbong Marcos.
Nagsisinungaling siya. Ito mag-comment ako dyan. Kung hindi natin ibabase, kung ikaw ay ordinaryong mamamayang Pilipino na wala kang alam patungkol dito sa national budget, bicameral report, GAA, wala kang alam kasi mamamayang Pilipino ka lang, parang ano ka lang ba, wala kang interest sa usaping politiko. Saan ka maniniwala? Kay Bongbong Marcos o kay President Duterte? Kung maniniwala ka dito sa kabila, sabi niya, magiging 20 pesos per kilo ang bigas. May 5,500 flood projects na pero binaha pa rin. Yan ang sabi ng kabila. Dito ka sa kabilang banda, wait muna kasi naglalag yung ating live. Yung ating software naglalag. Okay? Dito tayo maniniwala sa kabilang banda na sabi niya, in 3 to 6 months, ubos kayong lahat dyan ng mga pasaway sa gobyerno. Itong mga jadik na ito. Di ba? Sabi ni Duterte, lahat ng corrupt dyan, ibubuking ko. Hindi nagkamali. Ang PACC ni Greco Bilica, di ba? Si Duterte pa ang nagbasa doon kung sino yung involved sa corruption. Halos naman lahat sigurong sinasabi ni Tatay Digong natupad at nangyari. So saan ka ngayon maniniwala? Si Bongbong Marcos pa ang may guts na sabihin he is lying. Ano ba yan? Si Tatay Digong pa talaga ang sinungaling dyan. Sa dami-daming promises ni Duterte na halos natupad niya lahat. Ikaw, ang dami mong promises, Bongbong Marcos. Ni isa siguro. Walang kaming nakita na talagang natupad. Di ba? Yun ang totoo. Di ba? Heto, patuloy. National budget, hindi raw maipapasa ang panukalang pondo ng may mga blanco. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA Tingnan nyo ang body language ni Bongbong Marcos dito Nagkautal-utal siya dito. without with a blank. He's lying. Ito ang sagot. Wala siyang explanation. Lying. He's lying. I-explain mo. Wag puro lying. Kung makikita mo yung programa ni Duterte doon sa Baste, Dabawenyo, kitang-kita natin na detalye na inexplain ng 3rd District Congressman Ugab with former President Duterte na nag-agree sila. Nasabi ni Tatay Digong na illegal ito. This is not right. Kasi when you pass this to the President, it must be correct. There must be no blank documents. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Saang banda nagsisinungaling si Tatay Digong doon? Di ba? Dapat, hindi po yung executive ang magpapaliwanag dito. Instead, ang magpapaliwanag, itong Kongreso. Bakit nagkaganon? At bakit pinirmahan ninyo na ang dami mang mga blank documents? Delikado nga yan Blanco yan. So any time of the day, ayan, nakapirma na yan. Pagdating doon sa sa presidente o kung sino man, saan yan dadating, yung mga blanco na yan, pwede yang sulatan. Di ba? Ganun ba? Kung sa mababaw po na pag-iisip, blanco yan
Sumulat ka na ito, ganito, 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 tapos blanco yung budget. 'Di ba? Anong mangyari? 'Di ba? Pwede ninyong bakit pa kasi pinirmahan itong mga bangag ring mga taga-kongreso eh? Ito pong senador na ito. Ay nako, kawawang bayan talaga. Ni Tuloy. Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blank item sa pinirmahang 2025 national budget. Dahil naging Pangulo rin daw si Duterte, dapat daw alam niyang hindi ito pwede. Sa kasaysayan ng buong Pero Pilipinas, Bongbong Marcos, this is the first time na meron pong bicameral report na merong mga blank documents. You have to consider that argument also. hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang Hindi nga pinapayagan, pero bakit pinirmahan? Di ba? Doon magtatapos ang argumento. Bakit pinirmahan nila? Di ba? GAA ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Sabi pa ng It's a lie. Bakit ka magkautal-utal? Di ba? Lutang ang sagot. Bibian, lutang ang sagot. Di ba? Talagang iba talaga, no? Pag ang leader ay abogado at yung leader ay sambangag, magdi-difference talaga yung sagot. Di ba? Senator Escudero, Grace po, Mananang. Hindi, sa technicalities nito, dapat itong imbestigahan, di ba? Kung sino ang mananagot dito o kung totoo ba na talagang blank documents ito, di ba? Dapat be transparent at dapat itong malaman ng taong bayan. Pangulo. Makikita naman sa website ng Department of Budget and Management ang kopya ng General Appropriations Act, kaya pwede itong suriin ng publiko kung totoo ang akusasyon ni na Duterte. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Naunang tinawag na fake news ni Executive Secretary Lucas Isa ka pa, Bersamin. Dapat tumahimik ka na lang. Ang tinitira ni Duterte yung ginawa ng Kongreso. Ha? Pero, look at what happened. Sila yung nag-ingay. Tingnan mo yan. Diyan mo talaga makikita na itong executive branch, under. Itong si Marcos, under talaga siya ni Tambaluslos. Parang sinabi ni Martin Romualdez, Bongbong, attack dog ko, mag-ingay ka na. Siya yung ang executive branch ang nagtanggol sa Kongreso. Hindi yung Kongreso ang nagtanggol sa presidente. Baliktad. sa minang paratang ni Duterte. Malisyoso raw ito at maituturing na kriminal. Wala raw kahit isang pahina sa 2025 national budget na iniwang blanco bago ito pirmahan ni Pangulong Marcos. Sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte, pinakita ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang 13 blank items umano sa bicameral committee version ng budget. Buwelta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ito katanggap-tanggap. That is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress. Kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. Correct. You can all go to jail for that. Para raw itong blankong tseke na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni Numan. Correct. Sa pinakitang dokumento ni Ungab, isa rito ang umano'y blankong alokasyon para sa seed buffer stocking Grabe. program ng Department of Agriculture. Pero sa aktual na 2025 Grabe, no? Ngayon lang natin matutuklasan na ngayon natin mako-connect na ito pala ang posibleng, di umano, ito yung mga ginagawa ng ibang ahensya ng gobyerno kapag meron silang gawing anomalya. Yeah, may alam na tayo, di ba?
At least alam na natin ngayon na ganito pala yung paraan nila. Pipirmahan yan pero iba blanco ko yan, di ba? Oh. So, grabe. Ano talaga? Mataas yung level ng kanilang ay, hindi lang ako magsabi dyan. Makikitang may alokasyon ng programang ito na 994 million pesos. Sabi rin ng DBM na ang blank items na pinakita sa video ay BICAM Committee report lang at hindi ang General Appropriations Act. Mahalaga raw matandaan na sa ilalim ng 1987 Constitution, General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang BICAM report. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ito yung sabi ni Atty. Panelio. Former President Rodrigo Roa Duterte remarks are based on validity of Kong Ungab's findings. Correct. Di ba? Nag-a-agree lang po kung ano yung mga nakita ni Congressman Ungab. Angob na tuloy yung sinabi ko. Ungab, plus on the assumption that the GAB as signed into law by PBBM contains the same omissions. Kasi po, bago nila yan ibibigay sa presidente, pipirma yan ang Kongreso. Bakit doon sa inilabas ni Ungab, nakapirma na sila? Tapos, may nakitang blank documents. Huwag mong sabihin na gawa-gawa lang yun ni Ungab. Di ba? Huwag mong sabihin na gumawa sila ng ano. Mahirap yun, di ba? Patuloy. Ang pahayag ni Duterte ay base lamang sa natuklasan ni Ungab na ang GAB na nilagdaan ni Pangulong Marcos ay pareho. Legal na opinion lang daw ito ni Duterte sakaling totoo man ang akusasyon ni Ungab. Di ba? Sakaling, kaya nga sabi ni Tatay Digong doon sa programa na yan, hindi po nagsisinungaling si Duterte. Sabi ni Tatay Digong, ipaliwanag nyo ito. Bakit hindi nyo kaya? Si Duterte po ay hindi nag-aakusa. Kung sakasakali po ito ay totoo, na may pirma, na may blank documents, illegal ito. Di ba? Anomalous ito. Yan ang sabi ni Duterte. Kaya nga, nagpalabas sila dyan sa programa na yan para kayo makapag-answer sa tinatanong ng taong bayan. Ang hirap sa inyo, yung iba dyan, ipagtanggol ka agad. Tanggol ka agad kasi nagtatanong pa lang, he's lying. He's lying. Nagtatanong pa lang, he's lying. Utot mo. Na may irregularidad sa General Appropriations Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Di ba? So, heto pa. Kung talagang gawa-gawa lang ito yung malaking tanong ko. Kasi sabi po ng kampo ni Bongbong Marcos na nagsisinungaling si Duterte. Bakit? Bakit mo nasabi Bongbong Marcos na Duterte is lying? Sa tingin mo, itong dokumentong hawak ni Ungab, gawa-gawa ito? Yun ba ang ibig mong sabihin? Di ba? Ibig mo bang sabihin, lahat ng mga dokumentong ipinakita doon is mali yun? Sa totoong BICAM? BICAM report? Kasi po, hindi po pwede na ang kampo nitong si Ungab, maggawa-gawa siya ng blank documents para lang i-discredit itong gobyernong ito. Hindi yan pwede. Kakasuhan siya niyan. So ngayon, dahil dinala po ni Ungab itong dokumentong ito, ipapaliwanag nyo ngayon. Yan ang gustong malaman ni Duterte. Ipapaliwanag nyo, bakit nagkaganon? Bakit may blank document? Hindi naman kayo inakusahan. Di ba? Hindi kayo inakusahan na nagnakaw na kayo, ganito, ganyan. Sabi nga ni Tatay Digong, posible itong kagaya ng blank documents ng check, di ba? Pero nag-overreact kaagad sila. Bakit? Wag overreact, okay? Overacting lang kayo, di ba?
magpaliwanag kayo. Bakit nagkaganyan? Yan ang tama.